maiinit na balita ngayong tanghali. Mga taong nagpupunta sa mga sementeryo, dagsana ngayong araw. Mahigpit na seguridad ipinatutupad. Ilang mga magulang isinama pa rin ang mga bata sa pagpunta sa sementeryo. Kontrol sa pagpasok ng mga minor de edad ipinatutupad. San Jose del Monte, Bulacan, hindi magiging highly urbanized city matapos na manalo ang no vote sa idinaos na plebisito. DILG pinaalalahanan ng mga nanalong SK officials na dumaan muna sa training bago umupo. At mahigit 600 participants na subok ang kakayahan sa kauna-unahang Extreme Obstacle Course Race sa KDR Adventure Camp. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw na Miyerkules, November 1, 2023. At una sa mga balita ngayong tanghali. Isinasaayos na ng Estados Unidos ang isang kasunduan upang makaalis na ng Gaza ang mga foreigners sa pamamagitan ng Rafah border crossing sa Egypt. Samantala, nanindigan si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na hindi magkakaroon ng tigil-putukan ng Israel sa Hamas militant group kasunod ng ginawa nitong nakamamatay na pag-atake sa kanyang bansa noong October 7. Ang detalye sa ulat ni Rosalie Coz. Binanggit ng Estados Unidos ang isang negosyasyon upang makaalis na ng Gaza ang mga foreigner sa pamamagitan ng Rafah border crossing sa Egypt. Ayon sa US State Department, may mga demand umano ang Hamas bago nito pahintulutan ang mga taong makaalis ng Gaza. Aminado ang department spokesman na si Matt Miller, wala itong detalye sa kung ano ang nangyayari sa Gaza side ng border dahil wala namang tauhan ng Amerika sa lugar. Hindi naman ito tinukoy kung ano ang mga partikular na demand ng Hamas. So what we have done is try to work with partners who have relationships with Hamas to impress upon them the need to do both. I won't speak to the details of those negotiations because we don't think it's useful to do so publicly, but it is a high priority for us, obviously. Samantala, nanindigan naman ang Israel na hindi magkakaroon ng tigil-putukan sa Hamas militant group kasunod ng ginawa nitong nakamamatay na pag-atake sa bansa noong October 7. Ito ay habang paigting ng paigting ang military operations ng Israeli ground forces sa Gaza. Bunsod nito, isang sundalong bihag ng Hamas ang napakawalan ayon sa Israeli military. Ito ang kauna-unahang rescue simula nang mag-umpisa ang bakbakan. Tahasang tinanggihan ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang mga panawagang ceasefire upang mapakawala ng iba pang hostages at matapos na ang gyera. Just as the United States would not agree to a ceasefire after the bombing of Pearl Harbor or after the terrorist attack of 9/11, Israel will not agree to a cessation of hostilities with Hamas after the horrific attacks of October 7. Calls for a ceasefire are calls for Israel to surrender to Hamas, to surrender to terrorism, to surrender to barbarism. That will not happen. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kinumpirma ng militar ng Israel na tinamaan ng jets nito ang Jabalia area kung saan nakahimpil ang pinakamalaking refugee camp sa Gaza Strip. Bunsod ng pag-atake, ipinahayag ng Israeli Defense Forces na napatay umano nito ang isang senior Hamas commander at napabagsak ang underground infrastructure ng Hamas militant group. Iniulat naman ng Hamas Health Ministry at isang hospital director na nasa 30 tao ang nasawi sa strikes. Dahil sa tindi ng airstrikes, kita sa mga video ang crater na nilikha sa lugar at mga pinadapang gusali. Ligtas na nakabalik sa Pilipinas ang 60 overseas Filipino workers o OFWs mula sa Israel na pinakamalaking batch na umuwi simula ng sumiklab ang kaguluhan sa pagitan ng Israel at Hamas.
Samantala, nagpasya munang bumalik sa Gaza City ang isang pamilyang Pilipinong may 6 na miyembro habang naghihintay makatawid ng Rafah border. Ang detalye sa ulat ni Rosalie Coz. Bakas pa sa mga mata ng kababayang si Ernesto ang naramdamang takot sa gitna ng nangyayaring digmaan sa pagitan ng Israeli Defense Forces at Hamas militant group. Isa siyang hotel worker at kabilang sa 60 Pilipinong ligtas na nakabalik sa Pilipinas mula sa Israel araw ng Lunes, October 30. Sila ang pang-apat na batch sa repatriation efforts ng pamahalaan mula nang sumiklab ang gyera sa rehiyon. Aminado siya, nakaranas siya ng bahagyang trauma dahil sa nangyayaring tensyon sa pinanggalingang bansa. 11 months pa lang po ako doon. Wala pa po akong naipon. And marami pong bayarin. Pero ang sabi ho ng nanay ko is safety first. Kaya nag-decide din na po akong umuwi. Ganito rin ang kwento ng 2 pang kababayang piniling umuwi na lang ng Pilipinas upang matiyak ang kanilang kaligtasan. Pang 3 ko na tong country na nag-work ako. So, pero part pa rin ng Middle East. But this is the worst situation na na-experience ko in my life. Yung kabilaan, north and south, nagliliparan yung mga missiles. Kaya't napag-isipan ko na umuwi na lang po siguro kasi ang unang maapektuhan dito sa akin yung mental health ko. Susundan na po yan ng aking physical health. At sunod-sunod na po yan na kumbaga makakasira po sa akin. Pagtitiyak ng pamahalaan, pagkakalooban ng kinakailangang psychosocial support ang mga OFW. Bukod pa ito sa financial at livelihood assistance na ibibigay sa kanila ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Rest assured, based on the directive of the President, financial assistance, livelihood assistance, health support, and psychosocial wellness support, and skills training support, lalo na sa mga kaanak na mga OFWs na nasawi na nagpapatulong na maghanap ng trabaho. Ayon kay Department of Migrant Workers, Officer in Charge Undersecretary Hans Leo Kakdak, mahigit sa 200 ang repatriation request ng mga kababayan sa Israel at Lebanon ang prinoproseso pa sa ngayon ng pamahalaan. Samantala, nagpasya munang bumalik sa Gaza City ang isang pamilyang Pilipino na may 6 na miyembro habang naghihintay makatawid sa Rafah border. Ayon kay Department of Foreign Affairs Undersecretary Eduardo de Vega, masyado umanong masikip ang tinutuluyan nila sa Southern Gaza. Kabilang ang pamilyang ito sa nasa 136 na Pilipino na nag-aabang na makatawid patungong Egypt. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Matapos makaligtas mula sa pag-atake ng Hamas, nais pa ring manatili ng Pinay caregiver sa kanyang employer sa Israel. Samantala, tiniyak naman ng Department of Foreign Affairs na patuloy nitong binabantayan ang kalagayan ng mga Pilipino sa Israel at Gaza sa gitna ng mga patuloy na bakbakan. Narito ang report ni Harleen Delgado. Hindi iiwan ng 31 taong gulang na caregiver na si Camille Salva ang kanyang 75 taong gulang na employer sa Israel. Ito'y sa kabila ng malagim na karanasan matapos makaligtas mula sa Palestinian militant group na Hamas nang pasukin ang kanilang komunidad noong October 7. Kwento niya, natunton ng isang miyembro ng Hamas ang bomb shelter kung nasaan sila nagtatago ng kanyang matandang amo. Dito ibinigay ni Camille ang kanyang pera at cellphone para maligtas ang kanilang buhay. He entered. I breathed like that, and then he he opened the flashlight. I don't know what he put in his pocket, but he get his telephone and then I stand up like that. Shalom Aduni. There's more money here. I said no more, sir. And then after that, he get out of the room. I follow him. I step a little bit out of the mamad and I'm holding the knob and I said, "Thank you, sir. Thank you, sir. I will close the door now." He don't look back to me, but he do like that.
Kasalukuyang nasa Jerusalem si Camille kasama ang kanyang amo. Sasagutin anya ng Embahada ng Pilipinas ang pag-uwi niya sa bansa ngayong taon para magbakasyon upang makasama ang kanyang anak na anya ay kanyang pinaghuhugutan ng lakas. Hiningi ko po yung picture ng anak ko. Mama, patingin na po yung picture ng anak ko kasi alam ko na po hindi ako mabubuhay. Alam ko na talaga, Mama. Tapos yun po sinend nila sa akin. Kasi gusto ko, siya yung huli kong makikita. Ayoko ba po mamatay? Kawawa yung anak ko. Ang promise ko po kay Nitsa, once na namatay po siya, uuwi ako directly sa Philippines at hindi ko nakakayanin pang kumuha ng iba pang trabaho dito kasi hindi ko po talaga kaya. Ayoko makita siyang mamatay sa talaga. Ayon sa Department of Foreign Affairs, patuloy nilang minomonitor ang kalagayan ng mga Pilipino sa Gaza at Israel sa gitna ng patuloy na bakbakan. Sinisikap din anyang mahanap ang lokasyon ng mga Pilipinong pinaghihinala ang bihag ng Hamas. We are using diplomatic efforts. We'll just leave it at that. Looking into the condition of the hostages, we assume they are, and we'll continue to exert every effort to at least locate them. Right. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mahigit 30 mga dayuhan na biktima umano ng human trafficking sa isang Pogo hub ang nasagip sa NAIA kamakalawa ng gabi. Dinakip naman ng mga otoridad ang 3 dayuhang mga suspect. Narito ang report ni Ryan Lacanlale. 2 Chinese at 1 Malaysian national ang inaresto ng pinagsanib na puwersa ng PNP Aviation Security Group, Presidential Anti-Organized Crime Commission, Department of Justice at Interagency Council Against Trafficking o IACAT sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA nitong Lunes ng gabi. Suspect ang mga ito sa human trafficking habang isa sa mga Chinese ang nahulihan din ng baril na walang dokumento at lisensya. Investigator, we were able to check yung mga sinakyan nila at ito ay na-hold natin, and in the process nung pag-search natin doon sa sasakyan, meron tayong isang na-apprehend doon sa loob ng sasakyan na merong dalang baril. At yung pag-coordinate natin sa firearms doon sa krame, it turned out na itong baril na ito ay walang lisensya. Nag-ugat ito sa sumbong ng 4 na Vietnamese national sa mga pulis na nakatalaga sa NAIA na sapilitan daw silang ililipat sa Cebu galing sa Pogo Hub sa Parañaque City. Sa kabuuan, 34 na Pogo workers ang nasagip na karamihan ay mga Vietnamese. Sabi nila is they are being forced against their will doon sa pagtatrabaho nila. At the same time, yung pagpunta nila doon sa Cebu dahil accordingly, parang ipapasa daw sila sa isang company ulit. Lumabas sa investigasyon ng mga otoridad na nagtatrabaho ang mga na-rescue na foreign national sa isang Pogo hub na walang permit sa PAGCOR o Philippine Amusement and Gaming Corporation. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK, nabulabog ang mga sindikato na ito na nagtatago sa mga Pogo simula nang ni-raid nila ang Pogo hub sa Pasay kamakailan. Medyo na-alarm sila and they're trying to locate yung mga players nila sa ibang lugar na sa tingin nila safe. Pag sinabing safe, yung hindi sila matutuklasan, hindi sila mare-raid. So dalawa lang naman ang ibig sabihin niyan. Una is ililipat nila yung mga tao nila sa isang lugar, or talagang nagbabawas sila ng tao dahil nakakaramdam na sila ng init. Ibig sabihin, nakakaramdam na sila na baka pasukin na sila yung Pogo nila rito sa Metro Manila. Mahaharap sa kasong human trafficking ang mga sospek, abang ang Chinese na nahulihan ng baril ay sasampahan din ng kasong illegal possession of firearms at paglabag sa gun ban ng COMELEC. Pero itinanggi nito na sa kanya ang baril.
什么后方？那个不是我的，那个车我就追一辆，可能是他们之前他们自己的。Hindi daw kanya yon. Yun daw isa mga driver, ganyang bodyguard o ano, hindi daw niya alam yan. Hindi rin ligtas sa asunto ang 4 na Pilipino kabilang na ang 3 driver at isang interpreter kapag napatunayang sangkot sila sa grupo. Pero itinanggi din nila na mayroon silang kinalaman sa sindikato. Depensa nila, magmamaneho lang sila para sa mga ito at hindi nila alam ang iligal na gawain ng grupo. Mananatili naman sa kustudiya ng iyakat ang mga na-rescue na dayuhan at iimbestigahan kung mayroong kaukulang dokumento ang mga ito para magtrabaho sa bansa. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. May pangangailangan ng baguhin sa mandato ng mga opisyal ng barangay ayon sa isang policy analyst. Ito ay para magkaroon ng totoong partisipasyon ang mga mamamayan sa pamamahala sa kanilang komunidad. Narito ang report ni Nel Mariboho. Napapanahon ng mapag-aralang mabuti ang sakop na tungkulin o responsibilidad ng mga opisyal ng barangay. Ayon sa policy analyst na si Attorney Michael Henry Yusinko, dapat bawasan ang mandato ng barangay at mas tutukan nito ang pamamahala at pangangalaga ng komunidad. Dapat bawasan ng responsibility as an implementing agent of the national government ang mga barangays. Because that gets in the way of their local autonomy. Kasi once na ang isang barangay ay nagiging parang nagiging foot soldier na lang ng mga national government, malaking trabaho na 'yun. Batay sa Local Government Code, kabilang sa mga serbisyong ibinibigay ng barangay ay maintenance ng kanilang health center at daycare center, solid waste collection at iba pang maintenance o pangangalaga sa iba pang pasilidad at infrastruktura. Para kay Atty. Yusinko, mahalagang palakasin ang autonomy ng barangay. Dapat rin niyang baguhin ang kultura at sistema kung saan nagagamit ang barangay officials ng mga kandidato sa national elections. Kailangan nating emphasize na yung barangay, yung mga barangay officials, ang kinakatawan nila is yung komunidad. No? Kinakatawan nila yung mga barangay, yung mga tao dun sa barangay. Hindi dapat nila kinakatawan yung mga politiko. Dagdag pa nito, mas magandang tingnan din umano ng mga mambabatas ang panukalang palawigin ng termino ng barangay officials. Kung i-extend natin, isabay na natin doon sa term ng presidente na 6 years na wala na ring re-election. I only propose that para synchronize yung election at coherent yung election system natin. Ilang reforma na rin para sa barangay ang isinusulong sa Kongreso. Kabilang na dito ang itinutulak ng kapatid ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na si Senator Amy Marcos na pagpapalawig ng termino at bawasan ang workload ng barangay officials. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Desidido ang Commission on Elections o COMELEC na kasuhan ang isang hindi pa pinangalanang alkalde sa Bicol Region dahil sa paghaharang umano sa proklamasyon ng mga nanalong kandidato sa barangay at SK elections. Narito ang report ni Dante Amento. Inihayag ni Commission on Elections o COMELEC Chairman George Erwin Garcia na pinigilan ng isang alkalde sa Bicol ang proklamasyon ng mga nanalong kandidato sa isang barangay. Binigyang diin ni Garcia, hindi nararapat na ang isang local chief executive na makikialam sa proseso ng eleksyon lalo na't hindi ito kandidato. Ang barangay at SK elections ay apolitical, hindi pa pinangalanan ng COMELEC ang nasabing mayor. So ito warning do sa mayor na yung kilala mo kung sino ka. Huwag mo na lang pilitin na i-name ka namin. Hindi makapag-proclaim yung Barangay Board of Canvasser namin dahil pinapakailman dahil wag daw muna i-proclaim. So inutasan natin ang Regional Director, the BBOC should proclaim today at all costs. Wala tayong pakialam sa kung sino pa yung tumatawag na yan. Dagdag pa ng poll chief, maghahain sila ng karampatang kasong election offense. Ayon pa kay Barangay ang Sangguniang Kabataan Elections o BSKE Commissioner in Charge Ray Bulay,
Wala silang sasantuhin na makikialam sa trabaho ng COMELEC. Labag ito sa batas tulad ng Omnibus Election Code. Kapag yun ho ako ang nag-file ng demanda, may pagkakalagyan ho yung mga yun. Lahat po ng kasali doon. Wala kaming binibintang kahit kanino, pero hindi po mangyayari yun nang sila-sila lang yun. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. Nauwi sa Bunutaan ang halalan sa 6 na mga barangay sa lalawigan ng Abra matapos na magtabla ang botohan sa barangay at sangguniang kabataan elections. Narito ang report ni Grace Flores. 6 na mga barangay sa lalawigan ng Abra ang may tablang resulta ng botohan sa barangay chairman, kagawad, SK chairperson at SK members. Upang mapagdesisyonan kung sino ang manunungkulan, idinaan na lamang ito sa draw o bunutan. Kahapon, ganito ang senaryo sa barangay nagtupakan sa bayan ng Lagangilang. Dalawang papel ang inilagay sa kahon na ang isa ay may nakasulat na barangay chairman, habang blanco naman ang isa. Nakuha ni Lou Claro ang papel na may nakasulat na barangay chairman, kaya siya ang nanalo. Binati naman siya ng kanyang nakalaban at agad nagdiwang ang nanalong kapitan. Ayon sa Provincial Election Supervisor ng Abra na si Attorney May Richel Belmes, 5 mabarangay pa mula sa bayan ng Bukay, Piñarobia, Luba, Salapadan at Lacob ang tabla din ang resulta ng botohan. Results, and that's the reason why we cannot complete the proclamation in these areas kasi nag-schedule ang mga electoral boards ng drawing of lots. Ayon pa kay Belmes, hindi pinapayagan ng term sharing sa nagtablang mga kandidato sa barangay and sangguniang kabataan elections o BSKE. Batay sa Commission on Elections o COMELEC resolution, sakaling makakuha ng parehong bilang ng boto ang mga kandidato, dadaanin sa toss coin ang pagdidesisyon kung sino ang nagwagi. Grace Flores, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagwagi ang no votes ng mga residente ng Bulacan kaugnay sa isinagawang plebisito para ideklarang highly urbanized city ang San Jose del Monte, Bulacan. Nangangahulugan ito na hindi pabor ang karamihan ng mga Bulakenyo na gawing highly urbanized city ang bayan ng San Jose del Monte. Mula sa Bulacan, makibalita tayo kay Nestor Torres live. Nestor, nagproklama na ba ang Provincial Plebiscite Board of Canvassers sa resulta ng plebisito dyan sa Bulacan? Aga sa ngayon nga ito nga nagwaging nga itong sa plebisito yung no sa yes dito sa isinagawa para doon sa urbanized city sa San Jose del Monte, Bulacan. Natapos yung proklamasyon kaninang alas 3 ng madaling araw kung saan nga ay pinangunahan ito ng Provincial Plebiscite Board of Canvassers. Sa resulta ng Certificate of Canvass na inilabas ng Bulacan Provincial COMELEC Office, wagi sa isinagawang HUC plebiscite ang no sa yes. Sa no ay may total na 820,385 habang sa yes naman ay may total na 620,707. Lumamang ng 199,678 ang no sa yes. Sa 20 bayan at 4 na syudad sa 7 distrito ng lalawigan, ang may Kawayan City lang ang mas lamang ang yes sa vote. May total votes ito na 61,214 at sa no naman ay may 26,554. Sa 2023 Barangay Sangguniang Kabataan Election at City of San Jose del Monte HUC Plebiscite, nasa 2,003,977 registered voters sa lalawigan. 1,600,004 ang actual votes sa BSKE.
habang ang bumoto naman sa Bulacan sa plebisito ay may bilang na 1,441,092. Samantala ayon naman kay COMELEC Chairman Attorney George Erwin Garcia, nasa 70 milyon ang nagasto sa plebisito sa HUC sa San Jose del Monte nang isabay ito sa BSKE election. Kung ihiwalay anya ito, ay aabot pa ng 200 to 230 milyon ang magiging gastos ng COMELEC sa plebisito. Alam nyo kasi medyo magastos din ang pag-hold ng isang plebisito. Hindi po yun barya-barya lamang sapagkat katulad po nito, napakaswerte na lamang dahil katulad po ng pag-hold natin ng plebisito ng San Jose del Monte, naisabay po kasi sa barangay and SK elections. Samantala, hindi man pinalad ang San Jose del Monte na maging highly urbanized city, sinabi naman ng COMELEC na pwede pa rin naman sila uling mag-apply dahil pasado naman sila sa hininging requirement. Sa ngayon, mananatili pa rin bilang syudad ang San Jose del Monte sa Bulacan. So, rejected yung proposition o yung proposal na i-convert ang San Jose del Monte, Bulacan into a highly urbanized city. Balik lang po sila sa kanilang present status na isang component city ng Bulacan. And therefore, yung deklarasyon ng pagiging highly urbanized city ng San Jose del Monte was rejected or is rejected by the people of Bulacan. Aga dahil nga umabot sa 820,385 ang total votes sa no ay dito sa plebisito kung saan ay balik normal na nga itong San Jose del Monte at pangako naman ng city government na tuloy-tuloy naman ang kanilang serbisyo na gagawin sa syudad ng San Jose del Monte kahit hindi sila pinalad. Pero bukod sa San Jose del Monte ngayong taon ay nagsagawa rin ng plebisito nitong nakaraang mga buwan lang sa lugar ng Baliwag City na ngayon ay Baliwag City na at maging doon mismo sa lugar ng San Jose del Monte ay meron ding isinagawang plebisito doon naman sa barangay Muson kung saan nga ay nahati na sa 4 na barangay yung nasabing Muson. At yan mo latest live mula dito sa Bulacan. Balik sa iyo. Aga? Maraming salamat, Nestor Torres. Naiproklama na ang lahat ng mga nanalong kandidato sa katatapos na barangay at sangguniang kabataan elections sa Abra. Kinumpirma ng Provincial Election Supervisor ng Lalawigan ang 100% proclamation kanina lang madaling araw. Para sa detalye ng ulat, may report si Grace Flores live. Grace, ano ba ang dahilan ng bahagyang pagkakaantala ng proklamasyon ng mga nanalong kandidato dyan? Ella, ayon sa Provincial Election Supervisor ng Abra, ang dahilan, hinintay pa nila ang election returns mula sa Sitio Talipago. Mula sa Sitio Talipago hanggang sa Barangay Bunig, Lacob, ayon kay Attorney May Richel Belmes, aabutin pa ng 48 hours by foot bago makarating sa Barangay Bunig ang election returns. Ang election returns mula sa Sitio Talipago lamang ang hinintay ng election officer sa Barangay Bunig sa bayan ng Lacob para makapagproklama ng nanalong kapitan at SK official ang naturang barangay. Ayon kay Attorney May Richel Belmes, ang Sitio Talipago ang pinakamalayong polling precinct sa Abra kung saan mula Sitio Talipago aabutin ng 2 araw sa paglalakad bago makarating sa Barangay Bunig. Out of 303 na barangay sa Abra Province, ang Barangay Bunig na lamang ang hindi nakapagproklama ng mga nanalo sa barangay at sangguniang kabataan kahapon. Ayon pa kay Belmes, pasado alas 12 ng madaling araw kagabi, mula Sitio Talipago nakarating ang election returns sa Barangay Bunig at 12:39 ng madaling araw ay nakapagproklama na ng mga nanalong kandidato sa lugar. Samantala, sa tala ng COMELEC Abra, nasa 294 ang naitalang nag-withdraw na mga kandidato sa Abra. 63 sa punong barangay, 102 sa Barangay Kagawad, 32 sa SK Chairman at 77 naman ang SK Kagawad. Kinumpirma rin ng abogado na 3 sa mga tumakbong punong barangay ang inatake sa puso sa araw ng eleksyon. 2 dito ay nasawi at ang isa ay unconscious. 2 sa mga ito ay unopposed o walang kalaban.
Yung substitution, yung pwede lang yung asawa. So, pag mga ganito na after the elections, after 12 noon of election day, may mamamatay na kandidato, then succession will be applied. What do we mean by that succession? The number 1 kagawad will become the punong barangay. Samantala, posibleng maharap naman sa reklamong paglabag sa Omnibus Election Code ang mga guro sa Abra na nagpabaya sa pagdaraos ng halalan kung mapatunayan ang mga ito sa isa sa gawang investigasyon ng COMELEC. Kabilang dito ang naging rason ng mga guro sa Barangay Tineg, Abra nang tumanggi ang mga itong ibigay ang mga election paraphernalia sa pulis na magsisilbing electoral board. Ang insidenteng ito ay isa sa 3 kaso na umano'y kapabayaan ng mga guro sa halalan ng probinsya o sa probinsya. Maging ang pagkawala ng mga non-accounted election supplies sa Pilar na naging dahilan sa bigong pagboto ng 39 na botante sa SK election. Magsusumite ang COMELEC Abra ng incident report sa COMELEC Central Office para sa rekomendasyon sa investigasyon. Kung sakaling mapatunayang may paglabag ang mga guro, ay maaaring maharap ang mga ito sa paglabag sa Omnibus Election Code. So we will act on this. Ayaw nating maulit yung mga ganyan, especially also yung negligence committed by these teachers kasi hindi yun acceptable. Like yung nangyari sa Calao Elementary School na bakit winala nila yung mga supplies. We had planned for the dispatch of this and we prepared well and then ganun lang na mawawala. Ella, ayon pa kay Attorney Belmes, kung ikukumpara sa mga nakaraang national o barangay at sangguniang kabataan elections sa mga nakaraang eleksyon, kumpara ngayon ay mas tahimik at mas maayos ang naisagawang barangay and sangguniang kabataan elections nitong October 30. At yan muna ang balita mula dito sa Ilocos Sur. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, Grace Flores. 3 persons deprived of liberty o PDLs na kumandidato mula sa piitan ang nanalo sa katatapos na halalan. Ayon sa COMELEC, isa sa mga ito ay mula sa Dasmariñas City Jail na kumandidatong kagawad sa barangay Dato Ismael ng nasabing lungsod. Panalo rin ang isa pang PDL bilang barangay kagawad sa barangay Kay Buto sa Tanay Rizal na kasalukuyang nakapiit sa Tanay Municipal Jail. Nahalal naman na kagawad ng barangay Ipunan sa Cagayan de Oro City ang isa pang PDL mula naman sa Kail Facility ng naturang lungsod. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nabigyan ng pagkakataong makaboto sa barangay elections ang mga PDL na nakaapila pa ang kaso o ang mga kasalukuyang pang nililitis sa korte. Natuloy na ngayong araw ang botohan sa isang barangay sa Calbayog City sa probinsya ng Samar. Ito ay matapos na maantala na naman ang halalan sa lugar kahapon. At para sa detalye, makibalita tayo kay Dante Amento live. Dante, ano ang dahilan ng muling pagkaantala ng halalan sa barangay na yan? Magandang tanghali, Ella. Hindi na nga muling natuloy, Ella, itong sana barangay at sangguniang kabataan elections diyan sa iisang barangay sa Calbayog City sa Samar. Noong unang araw ng eleksyon sana, no, Ella, noong Lunes, ay nagkaroon kasi ng harassment doon sa lugar kung saan may mga nagpaputok ng mga armadong grupo doon sa mga magsisilbi sana sa halalan. At kahapon sana, Ella, kung saan isasagawa yung halalan ay nagkaroon naman ng muling harassment doon sa mga election officer at maging sa mga kawani ng Armed Forces of the Philippines at gayon din ng Philippine National Police. Hindi na naman tuloy kahapon ang barangay at SK elections sa barangay Mag-uma sa Calbayog City, Samar. Ito nga ay matapos yung insidente ng panghaharas na nai-report ng mga otoridad. Sa ulat ng PNP, pinagbabaril ang election officer at tauhan ng militar papunta sa presinto ng private armed group.
Tama po. Actually, hindi naman natuloy ang eleksyon sapagkat hindi na naman nakarating yung mga gamit at nagpaputok na naman doon sa area kung saan gumamit na nga ng Black Hawk yung ating mga kasundaluhan at saka Philippine National Police. 5 umano ang nasugatan sa insurgent group ng gumanti nga itong mga tauhan ng militar sa pagpapaputok ng mga armadong grupo at isa dito ang sinasabing naaresto. At patuloy ngayon ang investigasyon ng mga otoridad hinggil dito. Una nang hindi natuloy ang eleksyon noong isang araw dahil sa panghaharas din ng armadong grupo. Pero sa ulat ng Commission on Elections, kaninang pasado alas 7 ng umaga ay nakapagsimula na ang botohan at ngayong araw din ay matatapos ang proklamasyon ng mga mananalong kandidato. Sa ngayon, batay sa ulat ng COMELEC, sa mahigit 42,000 na barangay sa bansa, ang barangay nag-umalamang sa Calbayog ang hindi pa nakapagproklama ng mga nanalong barangay at sangguniang kabataan elections candidate. Samantala, ngayon lang nagbigay sa atin ng update si Chairman George Erwin Garcia. Pasado alas 11 ngayong umaga ay nagsimula na ang bilangan ng boto o canvassing dyan sa barangay Mag-uma sa Calbayog City, Samar. Ibig sabihin, ilang oras lang ang tumagal itong botohan at hindi na kailangang umabot pa ng alas 3 ng hapon. At inaasahan natin na bago siguro, batay sa pahayag na rin ng COMELEC, bago matapos ang araw na ito, ay tiyak na makapagproklama ng mga kandidato sa barangay na ito. Yan man ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Dante Amento. Sa iba pang balita, muling pinaalalahanan ng Philippine National Police ang publiko na mag-ingat sa pagpunta sa sementeryo. Ayon kay PNP spokesperson, Police Colonel Jean Fajardo, na nagkalat rin ngayon ang mga kawataan na nag-aabang ng mabibiktima. Kaya payo ni Colonel Fajardo, ingatan ang mga dalang gamit at iwasan ang pagbibitbit ng mga malaking halaga ng pera. Mainam na isecure na maigi ang mga cellphone at wallet para hindi makuha ng mga mandurukot na posibleng sumabay sa bulto ng mga taong papasok sa sementeryo. Normally po sir, pag ganitang malaki po yung volume ng mga tao ay theft, salisi at physical injury. Dagsana ngayon ang mga tao sa Manila North Cemetery. Inaasahan ng pamunuan nito na mas marami ang pupunta ngayong taon kumpara sa nakalipas na taon dahil wala ng restrictions. Ang mga bata ipinapatala sa entrance para sakaling mawaglit o mahiwalay sa mga kasama ay madali silang maibabalik. Para sa detalye may live report si Ryan Lacanlale. Ryan, sa pilitan ba o compulsory ba itong registration ng mga bata dyan sa North Cemetery? Ella, compulsory lang itong pagpapatala ng mga bata dito sa DSWD. Ito ay isang preventive measure ng DSWD para kung sakali na mawaglit yung mga anak, yung mga bata, ay madali silang matitrace o kaya ay mahahanap yung kanilang mga magulang. Pero karamihan, Ella, ay hindi na pinatatala yung mga bata. As of 11 a.m. kanina, nasa 1,000 o halos 1,500 pa lamang yung naitatala ng mga bata dito sa booth ng DSWD. Tuloy-tuloy ang pasok at labas ng mga tao dito sa Manila North Cemetery. As of 11 a.m., umabot na sa 490,000 o halos kalahating milyon ang dumalaw dito. Inaasahan ng pamunuhan ng Manila North Cemetery na aabot ng mahigit 1 milyon ang mga tao na dadalaw dito ngayong araw at malalampasan ng mahigit 800,000 na naitala noong nakaraang taon sa katulad na petsa. Maayos ang sitwasyon ngayon kumpara sa nakalipas na taon. Karamihan sa nakukumpiska ay mga lighter, sigarilyo at pabango. Paalala po ng sa ating mga kababayan ng pagdadala na bawal ang pagdadala ng matutulis na bagay o mga deadly weapon, alak, sigarilyo, pabango, pintura, Bluetooth speaker
at mga halagang ayop sa loob ng Manila North Cemetery. Pinapayuhan din na magdala ng pagkain ang mga papasok sa sementeryo dahil walang pinapayagang vendor sa loob. Alas 5 ng umaga hanggang alas 5 lamang ng hapon bukas itong Manila North Cemetery. At kanina mayroong 2 senior citizen at isang PWD na nahiwalay sa kanilang mga kaanak pero agad din naman silang nakita. Ang mga bata kailangan na ipatala dito sa booth ng DSWD. Pagpasok lamang yan dito sa entrance ng Manila North Cemetery, makikita sa gitna itong booth ng DSWD. Ngayon ay maambon dito kaya pinapayuhan po natin ang ating mga kababayan na magtutungo po rito na magdala ng payong. Mula kanina bago mag alas 11 ay nagkaroon na ng pag-ambon dito at makulimlim pa rin ang panahon. At ngayong tanghali inaasahan natin na mas marami pa yung dadagsa na mga tao dito sa cemetery. Yan muna ang latest mula dito sa Manila North Cemetery. Balik sa'yo, Ella. Ryan, kung ipinagbabawal yung pagdala ng lighter, papaano masisindihan yung mga kandila na itutulis nila sa mga nicho? Meron naman doon sa loob, Ella, pero yung mga post lighter talagang pinagbabawal yan, yung mga merong gasolina, no, na mga pinagbabawal yan dito sa loob. At karamihan nga na nakukumpisa ay mga ganyan. Alright, maraming salamat, Ryan Lacanlale. Maayos na nakokontrol ng pamunuan ng Manila South Cemetery ang pagpapapasok sa mga taong nagtutungo ngayong araw sa sementeryo. Ayon sa management, hindi na nila inaasahan ang dagsa ng mga tao ngayong araw dahil marami ang mas piniling magpunta ng maaga sa sementeryo. Mula naman sa Manila South Cemetery, makibalita tayo kay JP Nunez live. JP, kumusta ang sitwasyon dyan at mayroon bang naitalang report ng mga anumang untoward incident? Aga, batay dun sa command post na nakaset up dito sa loob ng Manila South Cemetery, wala pa namang mga untowards incident mula pa kahapon yung kanilang naitatala at wala ring banta sa seguridad at maayos pa yung nagiging pagdalaw at payapa yung nagiging pagdalaw ng mga tao na bumibisita dito. Wala ring banta sa seguridad ayon sa pulisya. Ayon sa management ng Manila South Cemetery, inaasahan nilang nasa 300,000 to 400,000 ang bibisita ngayong araw. Mas mababa ito doon sa naunang projection na 600,000 visitors. Ang ilan nila mas maaga nang bumisita kahapon at nung mga nakaraang araw. As of 11 a.m., nasa 30,000 na yung recorded na foot traffic sa Manila South Cemetery. Sa ngayon, mayroon pa ring mga ipinagbabawal ang nakumpiska sa mga bumibisita. Karamihan dito ay mga lighter at sigarilyo at mayroon ding mga pointed objects. Ayon sa management ng Manila South Cemetery, istrikto nilang ipatutupad na hanggang 5 p.m. lamang papayagang makapasok ang mga bibisita sa sementeryo. Pagkatapos nito ay isasara na ang gate at palalabasin naman ng mga pulis ang mga maiiwan sa loob ng sementeryo. Papayagan lang silang magstay hanggang alas 7 ng gabi at hindi papayagan na magpalipas hanggang kinabukasan. Layunin nito na mapigilan ang anumang krimen dahil may mga lugar sa loob ng sementeryo na walang masyadong mga ilaw. At ang patuloy na paalala ng management ng Manila South Cemetery na mula 5 a.m. lang hanggang 5 p.m. yung operasyon o pwedeng dumalaw yung mga magpupunta dito sa sementeryo. Hanggang bukas yan, November 2, ganun yung oras na kanilang ipatutupad. Pero pagdating ng November 3, babalik dun sa dating oras na mula 8 a.m. hanggang 5 p.m. yung operasyon o pwedeng yung oras kung saan o kung kailan pwedeng dumalaw dito sa sementeryo. Yan muna ang ating latest live mula dito sa Manila South Cemetery. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, JP Nunez. Libo-libong tao ang tinatayang pupunta sa Loyola Memorial Park sa Marikina.
At bilang bahagi naman ng ipinatutupad na seguridad, mahigpit na sinasala ang lahat ng mga taong pumapasok sa sementeryo. Mula sa Loyola Memorial Park sa Marikina, makibalita tayo kay Ray Pelayo live. Ray, may mga item na bang nakumpiska at kumusta ang daloy ng traffic dyan sa Marikina? Ella, karamihan doon sa mga naharang dito sa may entrance ng Loyola Memorial Park ay yung mga posporo at mga lighter, kasama din yung mga alak. Ilan lamang yan doon sa mga ipinagbabawal na ipasok dito sa cemetery. Parami na yung mga tao na pumapasok ngayon at tinataya nga ng PNP na abot sa 100,000 yung mga pupunta dito sa lugar. Noong 2021 na kasagsagan ng COVID-19 pandemic ay nasa 10,000 lamang yung bumisita dito, pero noong 2022 ay pumalo ito sa mahigit 95,000. Ilan sa mga mahigpit na ipinagbabawal ay pasok ay baril, deadly weapon, gaya ng mga matatalim na bagay. Bawal din ang loudspeaker, illegal drugs, mga alagang hayop, saranggola, anumang maaaring pagmula ng sunog gaya ng LPG at gasolina. Nakadeploy na rin dito, Ella, yung mga kawani ng PNP at iba pang force multiplier gaya ng mga security guard at security personnel mula sa Marikina City Government. Ang mga dadaan naman dito sa bahagi ng Bonifacio Avenue, kung yung pa-eastbound ay makakadaan, pero yung ibang sa ibang ruta na, yung papunta sa westbound at ito yung papunta sa Cubao. Inilaan ito sa mga papasok dito sa sementeryo. Ela, ayon sa PNP ay nasa 9,000 na yung mga nakakapasok dito ngayon at ang 24/7 naman itong operasyon ng sementeryo hanggang sa November 4. Ela? Alright, maraming salamat, Ray Pelayo. Nakadeploy na ang mahigit sa 4,000 mga pulis sa Eastern Visayas Region para magbigay seguridad ngayong undas. Samantala, nakastandby rin ang UNTV News and Rescue sa Tacloban upang rumisponde sakaling may mga kababayan tayong mga kailangan ng tulong sa mga sementeryo doon. Mula sa Tacloban City, makibalita tayo kay Cyrix Remanes live. Cyrix, kumusta na yung sitwasyon dyan? Yes, aga nagsimula na nga dumagsa mga tao dito sa Holy Cross Cemetery dito sa Tacloban City simula pa kaninang umaga. Ang ilang kalsada papunta sa mga sementeryo dito sa Tacloban, pahirapan na ang pagdaan dahil sa traffic. Bagamat kahapon pa lang ay may pailan-ilan ng mga bumibisita at naglilinis sa kanilang sementeryo. Aga bilang paghahanda, nakadeploy na rin ang nasa 4,000 mga pulis sa halos 300 mga sementeryo sa Region 8 at bumisita rin sa Holy Cross Cemetery dito sa Tacloban si Acting Regional Director for Region 8, Police Brigadier General Reynaldo Pawid, upang inspeksyonin ang kahandaan ng mga pulis ngayong undas, bagamat katatapos pa lang ng barangay at sangguniang kabataan elections. Yung instruction ko ng una na medyo konting sakripisyo lang kasi sunod-sunod yung activities natin ngayon. Sa kanila ito naman yung sununtan natin, konting sakripisyo. Aga particular dito sa Tacloban, ayon kay Tacloban City Director Police Colonel Michael Palermo, nasa 300 mga pulis naman ang nakadeploy para magbantay sa seguridad ng mga magpupunta pa lang sa mga sementeryo. Aside from nakadeploy sa sementeryo, hindi naman pwede natin pabayaan yung mga establishments natin, yung mga police visibility battalion. And we even have mga police sa mga intersections because we are expecting traffic, lalo na ngayong hapon. Paalala naman ni Colonel Palermo sa ilang mga magpupunta pa lamang sa mga sementeryo ay kung maaari ay agahan na habang hindi pa dumadagsa ang pumupunta sa mga sementeryo at para makaiwas na rin sa traffic. Mahigpit ding ipinagbabawal ang pagdadala ng mga matatalim na bagay at nakalalasing na inumin, kaya pinapayuhang wag nang magdala ng mga ganito. Samantala, aga naka-standby na din ang UNTV News and Rescue Team dito sa Tacloban upang tumulong sakaling magkaroon ng mga untoward incidents dito. At nakahanda ang ating team na rumisponde. Kasama natin ang Tacloban City Police Office at ilang tauhan ng Tacloban City Rescue Unit at City Disaster Risk Reduction and Management Office ng Tacloban. Aga kanina nga may mga ilang pailan na nagpupunta dito sa station natin at ang
ilan nga sa mga pulis natin ay napagsilbihan nating makapag-BP sa kanila. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Cyrix Rimanes. Mahigpit na ipinagbabawal ngayon ang pagpasok ng mga batang edad 11 taon pababa sa mga sementeryo sa probinsya ng Rizal. Para sa detalye, makibalita tayo kay Jenica Matangat live. Jenica, ano ang dahilan bakit hindi na pwedeng papasukin ng mga bata at papaano naman kung kasama nila yung kanilang mga magulang o guardian? Ella, ayon nga sa panayam nga natin sa PNP ay hindi nga talaga pinahihintulutan. Pagsapit ng alas 11 ng gabi, ang mga bata 11 pababa dahil para na rin niya ito sa seguridad. Inaasahan nga dadagsa ngayong araw ang daang bibisita sa mga public at private cemetery sa lalawigan ng Rizal. Simula nga ngayong araw hanggang bukas. Bunso dito, nagpapaalala ang Philippine National Police Rizal sa mga magulang na huwag nang isama ang kanilang mga anak kung pupunta ng sementeryo simula alas 11 ng gabi. Mahigpit nga rin ipinagbabawal sa entrance pa lamang patungo sa loob ng mga sementeryo ang mga ipinagbabawal na alak, vape, baraha, mga deadly weapons, maging ang mga lighter o posporo. Kung magsisindi ng kandila, mayroong designated area na itinalaga para dito. Inaasahan nga ng PNP na mas dadami pa ang pupunta ngayong araw, kaya naman tinututukan ng PNP ang crowd management and crowd control sa lugar. Wala pa namang naiuulat na anumang problema o mga insidente simula kanina pang umaga. Kaya paalala naman ni Police Colonel Maragun na agad na makipag-ugnayan sa kanila kung may mga kakaibang pagkilo sa maobserbahan ng isang individual o grupo sa sementeryo. Ella, sa Rizal Province ay mayroon ng public cemetery na 42 at ng private cemetery na 42 at aabot naman sa 1,408 ang mga force multipliers sa magbabantay ngayong undas at kabilang nga rito, Ella, ang UNTV News and Rescue na naka-standby din sa ilang mga sementeryo dito sa lalawigan. Balik sa iyo, Ella. Alright, maraming salamat, Jenica Matangat. Nasubok ang kakayahan ng mahigit 600 nakilahok sa kauna-unahang Extreme Obstacle Course Race ng Titan sa KDR Adventure Camp kahapon. Kahit mga elite at professional na sa larangan, aminado na nahirapan sa mga nakaabang na obstacles habang kinukumpleto ang 5-kilometer run. Narito ang report ni Gladys Tuabi. Pumasa at hamunin ang sarili para sa isang extreme activity. Multi-rings, twister, rope climb, beater, at marami pang iba. Ang mga ito ay paniguradong susubok sa iyong abilidad at pwede nang masubukan sa pinakabago at idinagdag na pasilidad sa KDR Adventure Camp sa Oranin, Bataan. Ka sa extreme activity, perfect venue ang KDR Adventure Camp dahil sa mga pasilidad dito na talagang masusubok ang iyong mental and physical abilities. Gaya na lamang sa mga nakilahok sa kauna-unahang Titans at KD Rock kung saan nasubok ang kanilang abilidad sa mga inihandang high-grade obstacle. Isinagawa sa KDR Adventure Camp ang Titans at KD Rock. Ang naturang obstacle course race ay dinaluhan ng mahigit 600 participants na hinati sa dalawang categories, ang elite at open category. Unang sumalang sa 5-kilometer run na may nakapaloob na 20 obstacles ay ang elite o ang mga profesional na at may karanasan sa mga ganitong aktibidad. Sa kategoryang ito,
Bawal ang magtulungan. Kailangang pagsikapan at pagtiyagaan upang malagpasan ang bawat nakaambang na balakid. Sumunod naman ang open category, kung saan ang bawat kalahok ay beginner, amateur, first-timer, at wala pang experience sa anumang extreme activities. Sa kategoryang ito ay pinapayagan ang pagtutulong-tulong. Itinanghal bilang first placer sa elite male category si Coach Jeffrey Hino, isang national team OS gold medalist. Aniya ang kanyang naging experience ay mahirap kesa sa kanyang inaasahan. Kaya masasabi nitong high level ang pasilidad na ito ng KD-Rock at samahan pa ng magandang ambience at sariwang hangin ng lugar. It was harder than expected. My motivation to do this is syempre unang-una I want to become fit and healthy. And then as a part of the national team, I am trying always my best to beat my record of the 5K races na na-experience ko sa Pilipinas. Pero this one is really on the high level. Natapos ko siyang more than 30 minutes, so basically it's mahirap unlike the other races na sinasalihan ko. Ang 47 years old at first-timer na si Ofelia Temlor ang nakakuha naman ng first place para sa elite women category. Bagaman mahirap, aniya natutunan niya dito ang katangian huwag bastang tumigil at sumuko. Doon sa lambitin, sa mga lambitin talaga mahirap. Kaya ako nahihirapan. Pag hindi mo kasi nakuha yung lambitin na yun, 30 na po sa apang kailangan. Kaya ang tagal ko. Ang iniisip ko, never give up. Basta matapos ko lang, awa tulong. Yun lang talagang gusto ko. Matapos lang, kahit huli pa ako, okay lang. Basta tapusin ko lang yung event. Ganun. Ipinahagi naman ng ilan ang mga benepisyo sa pagsali sa mga ganitong aktibidad. We can spend time together doing what we love to do, and also this will prepare us for more difficult race in the future, and hopefully those are going to be fun. It also helps us to become more healthy, physically fit, and we want to be responsible parents. Ibinahagi rin ng mga first-timer ang kanilang experience. Ang naging reason ko rito is para ma-challenge ko yung sarili ko kung hanggang saan pa ba yung kaya ko. Napakahirap pero enjoy. Yung mga obstacle, yung tipong hindi mo, akala mo, pagkita mo hindi mo kaya, pero sa awa tulong ng Diyos, nakakaya eh. As long as hindi ka titigil, matatapos mo po yun. Kahit slowly mo po siyang tapusin. Kasi kung bibilisan mo po, may tendency ka pa po na mapagod, madisgrasya. At yun pa yung cause na hindi mo po mapagpatuloy yung challenge. Dito po sobrang hirap po, wala po hanggang po doon yung pag-jogging pa lang po namin papunta nun. Sumakit na po yung ganito, pero po tinis ko. Masaya. Kahit na nakakapagod, pero awat tulong ng Diyos, pinilit pa rin. Actually ngayon ko lang na-experience yung gantong program. Akala ko nung una susuko ako. Pero sabi ko lang go pa ako kasi awat tulong ng Diyos. Kaya ko to. At dahil pisikal ang laban, safety first. Prioridad pa rin ng KD-Rock ang kaligtasan ng bawat kalahok. Kaya may naka-standby na medic at rescuers sa bawat obstacle. Kaya kung gusto mong sukatin ang iyong abilidad at i-challenge ang sarili, kasama ang mga kaibigan, katrabaho at iba pa, subukan itong natatanging bagong pasilidad ng KDR Adventure Camp na inaasahang magiging available na for booking ng trainings soon. Bisitahin at ilike ang official social media account ng KDR Adventure Camp para maging updated. Gladys, Tubar TV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan sa bisyo publiko ang aming pinahalagahan. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng unang Juan, Kapitulo 3, versikulo 3 na nagsasabi, at sino mang mayroon ng pag-asang ito sa Kanya ay naglilinis sa kanyang sarili, gaya naman niyang malinis. Balita ang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita. Una, ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.